Okay, good evening mga ka-health. Once again, dito po sa ating health journey, magtalakayan po tayo patungo sa ating paglalakbay sa kalusugan. Ito po yung tinatawag nating low carbs versus high carbs. Ito po yung nakaugnay din mismo doon sa ating proper diet and exercise na pag invest natin sa ating health sapagkat marami po ang nagkakasakit dahil sa mga maling pagkain at hindi paggalaw, hindi nag-ehersisyo o ano pa man mga bagay na nakasasama. At kung titingnan natin talaga, yung pagkain, diabetes, kundi maraming mga sakit, lalo na sa internal organs na naapektuhan ng mga maling pagkain. Dahil sa pagkain natin ay hindi natin binabalanse. Minsan, ah, puro carbs, minsan puro sweets, lahat po yan. So sa low carbs po kasi ay aalisin mo yung rice nang hindi totally aalisin, kundi babawasan mo, liliitan mo yung amount. So, nagsimula po ako ng kalahati, naging 1/4 hanggang sa 2 kutsara. Nung wala pa ang shirataki rice na aking alternative when it comes to eating rice. Kasi sa Pilipinas, rice is life. Hindi sobrang may ulam pero walang kanin. Diyan po tayo nasisilaw dun sa mga only rice, titipirin mo yung ulam mo para makarami ka ng kain ng kanin. So, nagpo-produce din po ng energy yan. Yang mga high carbs na yan, katulad po ng mga bread, noodles, at lalo na yung may mga preservative na makikita natin masarap pero hindi natin alam kung anong idudulot ito kung lagi nating kakainin ito at wala tayong pigil sa sarili, nag indulge tayo. So yan po mga yan, source of energy yan mga high carbs, carbohydrates, yan ang ating source of energy. Pero dito po, makita natin, ang carbs ay 2,000 calories up to 100,000 calories ay meron ka na to consume. Okay? So mga kaibigan, hindi low carb sa una ang bibilis kumilos ng mga umaasa sa carbohydrates ng energy kanin, okay? Bread, tsaka yung mga pizza, active sila pero pag nagtagal na sila ay manghihina na agad sila. So pagka hindi mo na magamit 'yun, manghihina ka na. Pero ako, dito po sa low carbs ay unlimited ang energy kung tutuusin. So, mag-i-endure ka, tumatagal ka at very strong compared to sa mga high carbs. Kasi meron siyang yang fats na yan, yung inimbak yan talaga, nilikha para meron tayong support na energy na ipoproduce. Kaya nilagay yan sa ating katawan. Pero pagka tayo hindi alam, hindi tayo aware, itong mga ito rin ang magpapabagsak ng ating lakas, energy, kung saan tayo ay kumukuha ng energy pero limitado 'yan. Kaya pero ako sa low carbs ay unlimited yung energy kasi nga makita mo nag-i-endure. Kasi yung mga high carbs pagka napagod na 'yan kahit nag-exercise, kakain lang ng chocolate 'yan para mag-produce uli ng energy. Pero hindi rin tatagal 'yon. So so tayo na mga naglo-low carbs tumatagal at strong compared to sa high carbs, habang tumatagal nasusustain yung energy. Okay? So, oy, welcome, join the team. Uh, at strong compare sa mga high carbs. Kasi sa high carbs talagang dadaing ka dyan. Sa una, wala tayong mga symptoms. Pero pagtagal-tagal ay nagkakaroon ng problema when it comes to pagpo-produce ng energy. Okay? Habang tumatagal, nasusustain yung energy, yan ang kagandahan. Energetic ka pa rin kapag naglo-low carbs ka. Meron tinatawag tayong endurance, yung tumatagal. Nag-i-endure. Hindi limitadong lakas lamang na gamitin yung ating mga fats ng katawan para o kaya yung carbs para tayo ay manatiling malakas. So habang tumatagal, sustain yung energy, energetic pa rin, strong pa rin. Yan ang maganda po doon. Habang tumatagal na sustain. Kaya energetic pa rin tayo. And high carbs po, pagod na tayo, kinakailangan magpahinga dahil naubos na yung ipoproduce mong mga reserve energy.
So ang mangyayari po diyan sa high carbs, mapapagod, kaya may mga baon 'yan, mga energy drink o kaya chocolate para maka-recover temporarily. Kasi nauubos yung energy nila, nanghihina. Pero makita mo sa simula 'pag high carbs malalakas, pero hindi nag-e-endure, hindi nag-e-endure. So meron tayong mga reserve energy, yung tinatawag nga nating mga fats na nagiging energy, na yan ay nakalagay sa ating katawan. At 'pag tayo ay, ah, gumagawa ng mga, paggalaw o exercise, mangyayari po niyan ay yung electrolytes natin nawawala lalo pagka pinagpapawisan. Kaya merong mga Gatorade, mga pang-replenish, 'yan. Kasi sa pagka sumobra ka, dehydrate ka, nabawasan ang electrolytes mo sa katawan, manghihina ka, pupulikatin ka. Kasi sa ganang 'yan ay yung lalo na kung ikaw ay 2 hours nag-exercise, ay nababawasan yung electrolytes talaga. Kaya kailangan ito ay nire-replenish ng tubig o kaya ng isang mga energy drink na hangga't maaari yung mga non-sugar. Okay? So, meron tayong reserve energy. Hindi at tayo hindi tayo napapagod sa gym. Mararamdaman mo yun kasi palakas ka ng palakas. Kaya hindi dahil doon sa gym, kundi dahil doon sa pagkain. So ang napoproduce lang naman ng exercise, workout, yung mga tubig na katawan natin lumalabas yan, saka yung mga toxins sa ating mga blood lumalabas yan. So tumutulong siya para hindi mahirapan ang kidney at ang liver. So kaya mahalaga yung cardio na talagang habang tayo ay kasi pag nagkakaedad tayo talagang lumilit siya, nanghihina yan. Kaya kailangan mag-build ka ng muscle para hindi manghina yung production ng pagkilos. Kasi doon tayo nalilita. Naghahanap pa ngayon ng mga instant remedy katulad po ng mga supplement or yung mga mabibili mo na kahit di mag-exercise, kahit di mag-diet, ikaw ay papayat. Hindi po totoo yun. So, ay papayat. Hindi po totoo yun. So, ang nagpapayat sa akin, yung tamang pagkain, yung calorie deficit. Yung, kung hindi mo kaya sukatin, ay nalalaman mo naman sa mga Nutrifacts ng product kung ilan ang nakalagay diyan na sugar, calories, carbs ay makikita mo. So, alam naman natin kung ano yung mga bagay na yun. Kasi pero pag tayo ay hindi aware dyan, ay pag hindi mo binago yan, may maintenance ka, oo. Pero yung maintenance ay yun ay tulong para ma-prolong o kaya ikaw ay hindi siya nakagagamot talaga para pagalingin yung karamdaman mo. Kaya nga, mini-maintain mo lang. Ginagamot mo lang yung panandalian. Okay? Pero hindi mo alam na pagka ikaw ay nag-change ng lifestyle, yung mga bagay na yan, magkakaroon ng ibang production sa ating katawan. So, nung ako ay high carbs pa, ay pag sinabi natin high carbs, hindi tayo aware na minsan pinapalaman natin sa tinapay yung bread na tasty or pandesal or burger bun ay mga carbs din. Pansit, spaghetti, papalaman mo ng peso, burger na mayroong preservatives na nabili mo lamang sa yung tiyan. Hello, Ramil. So yung yes. Ramil, Yes. accept. Match accept. Accept. Yes, match. Game accept. Oh, okay. Yes. Dr. Roth and Mayor, this is Siyaparal. Thank you. I speak Tagalog, but at least I can adjust to explain in English some basic dito when it comes to proper diet and exercise. Minsan naman, puro exercise, Thank you, Dr. walang diet. Thank you, Dr. Ang binibuild naman ng mga bodybuilder ay muscle lang.
Lalaki yan, lalaki. Pero nakita mo, meron pa rin, hindi pa rin nakalutang yung lean muscle, yung muscle. Tapos lalo na, sinukuan na ng marami yung visceral fat. Itong tiyan. Sa ang tingin nila ay imposible na itong mabago. Pwede pa. Ang problema lang kasi ay nakatingin lamang tayo doon sa laki ng katawan, na may patch pa rin. Tapos ito natin, we don't see anything na nag-adjust itong Mr. Motu, visceral fat in sa crunches. Like, you know, I'm doing 1,000 sit-ups sa gym. In gym, 1,000, but no, drama only few results. ड्रामा बड़ा बेहतरीन है So when I see the deficit, yung po ang nagiging binakulang. Pero hindi nila binabago yung kanilang जल्दी हो जाओ शुरू हो अब बंद ही बारे ਵਿੱਚ ਹੋਏ तो बस साढ़े समझ गए काम they वगैरह want. Lifestyle. अच्छा मसले So, huwag mo sisiyan ang gym. Magsasawa ka, mag-discourage ka. Because hindi siya nakapag-produce yung gusto mo maabot. Okay? Pero pagkakalaman mo na You are beautiful. Nalaman, the importance of proper eating, pag nagka-calorie deficit ka from standard of 2,000 calories each day that we need, pag bababa in 1.5 calorie deficit, at saka lamang magkakaroon ng pagbabago ng results when it comes to our belly. So I'm already 58, nahihirapan, my metabolism is too slow. Pero kaya gawin yan sa tamang food. Sarah, you are beautiful. Every day. जट तेरा नेट कमजोर है क्या चक्कर है नेट कॉल भी आएगा यार थोड़ा जितना मसला बना Yes. Okay. So, gano'n ang nangyayari. लाइव बैर अभी दिया है कॉल मार रखते हैं उन जगह पे चनो कर दो Yes. मैं काल को आवे 10 दियो तो कट छड़ेन लगी जाओ वो मैं किंची करता Do you eat rice? Guys? Do you ਹੁਣ eat ਵੇਲਾ rice? मैं ਚੱਲ ਜੱਟ ਲਾਈਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ You know, here in the Philippines, they eat too much rice. Rice in the morning, rice in the afternoon, rice in the evening, 3 cups, not only 1 cup per meal. There are some only rice. They eat 3 cups of rice, morning, afternoon, and evening. And in between, in their snacks, they eat also too much calories, like pizza, like noodles. That's it. And then we buy French fries. I love to eat French fries, but really I can do that once a month. But I cannot indulge myself too much eating fries. शेयर डला देते आई शेयर लगा देता हूं कुछ A lot of मरे सी लगा बना सी processed food and with preservatives. That will cause you your health mag-deteriorate because we're inviting sicknesses. That when we eat too much carbohydrates and then too much calories, and we invite sickness in our body. So don't focus only on working out. I know that we can work out 2 hours in the gym, but remember, may kidalaman doon na sa mga condiments na yan. So I eat meat, no problem with meat. But no other, wala nang sabaw-sabaw pa, sausawan o condiment. No, I eat that and I eat gulay like vegetables, broccoli and even without starch, no, yung mga pagkain natin ayan, repolyo, cabbage. I can turn it into my own rice. Ginagamit ko po yan bilang kanin kung wala akong shirataki rice. So, if I eat a hamburger in our home, niluto ng misis ko, and my bread, when we have no almond bread here, or no non-sugar wheat bread, you see lettuce
And yun ang ginagamit kong bread. Doon ko pinapalaman. Just like in samyupsal, na pinapalaman natin yung mga beef pork na yan, pinapalaman natin. At wag mo nang susundan pa ng katakot-takot na dessert. So, masarap, nasiyahan ka. But, bumilang ka ng mga days, years, magkakaroon tayo ng sakit. So, nauuwi sa maintenance ang ating naipon. Nauuwi only to buy medicines, and that will be our food because marami nang bawal sa atin. Kaya sana, pagka tayo we are aging gracefully, mahirap yun eh. Hindi mo na makain yung mga gusto mo, pero kinakailangan kang kumain ng gamot, yung gamot mo pang maintenance. Then, wala tayong awareness na napakahalaga ng paggalaw. Magduduktok kasi ng buhay yan, mga exercise. Yan ang patuloy nating ginagawa like cardio. Napakahusay po niyan sa blood flow ng ating katawan. Pagka tayo ay overweight, pag tayo ay too much sa carbs, ay barado ang mga ugat natin, yung mga dumadaloy dyan. So, anong gagawin mo? So, hindi ko mo pinawisan ka sa gym ng 2 oras, lalabas na yan. Hindi ko mo pag ikaw ay nag-gym, mapipiga mo yung fats dyan. Hindi. Kundi kinakailangan, kumain ka ng tama, alamin mo kung ano yung tama, titignan mo yung mga nutritional facts. Every time na may in-order tayo, binili tayo sa groceries, ano ba ang halo nito, ano ba ang sangkap nito. Kaya nga minsan makita natin ang mga bata tuwan-tuwa sa mga instant mami, instant noodles. At masarap eh. Ang tanong, bakit masarap? Yeah. Process, preservatives, and everything on it. And even when you cook sinigang, nilaga, kare-kare, lahat ang mabibili natin in cubes with much preservatives. Not like before, nung araw, sampalok talaga ang ginagawa natin. No? Bayabas talaga. Hindi yung mga instant na nilalagay po natin para makapagluto tayo ng masarap na mga sinigang, nilaga, kare-kare, sarsa, kaldereta. Lahat yan ay mabibili mo instantly. Kung mo masarap, na-attract ka. Pero pag ginawa mong araw-araw yan, when you do it, when you eat it every day, maniwala ka, may paglalagyan ka. At maniwala ka, magkakaroon na yan. And maybe after 20 years, saka mo lang makikita na meron na mga nararamdaman ka, may mga symptoms na. Pero sa una, wala ka mararamdaman. Sarap kumain eh. I love to eat, yes. Spicy foods. Yeah, spicy foods. Spicy na, matamis pa. Spicy na, sweet pa, no? Makita natin. We have a sweet tooth or a sweet tongue. We love to eat sweet foods after eating after meal, no? So, ganun ang ginagawa natin. So, habang pinag-aaralan ko yan, ang punot dulo ng aking karamdaman ay yung kinain ko 30 years ago na sa tingin mo malakas ka, walang symptoms, but makita mo na magtataka ka kung bakit ka meron sakit. Ikaw din ang nag-invite. Tayo rin ang nag-invite nun because of wrong eating. Nag-i-indulge tayo too much. Once in a while, pwede naman yan siguro. Mga once a month o twice a month. Pero hindi yung araw-araw hamburger, araw-araw pizza, araw-araw too much eating ng rice, and then too much sweets, yung mga dessert, grabe. Kaya meron ako nabibila ng mga dessert na low carbs. Noodles, low carbs. Rice, shirataki, no carbs. Pero minsan, I eat small amount of white rice. I need carbohydrates also. Pero only 3 spoon. Yun lang. And then, I eat meat, I eat vegetables, and even fruits like avocado, cranberries, strawberries. Hindi lang lahat kasi even mango and banana, mataas ang, bagamat natural ang sweetness noon, pero mataas din yun. Pero makita natin, pwede tayo magkaroon ng alternative na maaaring sa una hindi ka masasarapan. Kaya gumagawa ako nun. Yung almond bread na nabibili ko, ay hindi masarap talaga yun. Hindi masarap yun. Pero pag ako ang gumawa,
halimbawa, I asked my wife na I want to eat hamburger without starch. Without starch. Then, I'll eat it. Masarap. Yung kinakain natin sa mga fast food kasi hindi mo alam ang mga halo niyan. May extender yan. Hindi purong beef yan. Hindi lang naka-preserve yan. Dinideliver na yan sa'yo. Katulad ng mga pagkaing dilata. O kahit ilang taon, naka-preserve yun doon sa bahay ninyo. Hindi na-expire. Pero makita mo ang mga preservatives niyan. And even eating hot dog. No? Makita natin, saan ba ginawa yung hot dog? Oh. Even the crabs, sabi, when you eat in doon sa what we call na shabu-shabu, yung hot pot, kala natin crabs, kala natin okay lahat yun, yung mga cheese, yung mga fish cake, yan. Hindi po yan. Dahil karamihan dyan, puro starch. Carbs. So, nasasarapan tayo. Lalo na kung eat all you can, ay nakakalamang tayo, pero talo tayo when it comes to our health. So, thank you for joining. Hello po. Hello po. Girlfriend Roderick Paulate. Okay. Si Ami Perez po yan. Kababayan ko din. Si Teresa. Evelyn Salao. Thank you for joining. Shout out kay Star. Ka Johnny Mang. At saka po kay Faustina Clement. Alice Nicole. Thank you for joining tonight. So medyo gabi na, kaya nagpahinga lang kasi ako. Tomorrow, church tayo. Kaya siningit ko lang sandali ito. At ito pong mga live kasi nito, sinasamantala ko to. I'm using this platform para ma-share ko ang aking success story sa health journey na nag-invest ako sa aking health. Late na pero pwede pa rin. Pwede pa rin. Para hindi naman tayo maging mahinang-mahina na after na tayo naging senior citizen, alagain na tayo. Pero unahin natin sa mga time na ito, bigyan mo naman ng pansin ang iyong sarili. Yung naasikaso mo na ang iyong family, pero huwag mong kakalimutan, mag-i-invest ka sa sarili mong health. Kung meron kang naipon, may enjoy mo. Kung hindi, mauubos lamang sa gamot dahil sa mga maling pagkain. So don't forget, diet and exercise, they go hand in hand. Huwag mo kalilimutan yan. So para doon sa mga hindi makaya mag-gym, you do walking every day, at least 30 minutes. You do some cardio. Okay? Lakad-lakad, galaw-galaw, huwag tayong susuko. Kung nakakaramdam tayo ng panghihina, ay alamin natin kung ano ba mga ipinasok natin sa katawang ito. Garbage in, garbage out. Lalabas at lalabas yan. Yung gulay naman, dumi lang yan. Pero yung mga nagstay na mga may preservative, nagkukos po yan ng sickness. Naiipon yan, naiipon. Kaya yung iba ay gumibap na, hindi na yata lilitan dyan ko kasi mabagal na ang metabolism ko. No. Pwede pa. Pwede pa. Dapat lumabas yung natural na katawan ng tao. The primal body na puro muscles. During those times, in ancient times, kahit po nung dumating si Jesus dito, nakita natin walang obese noon. At sila ay naglalakad ng malayo, sila ay kumakain ng tama, bawal sa kanila ang baboy, hindi sila kumakain yan kasi nga makasasama sa klema nila. So, ganun din sa pagkain ay alamin natin kung nababagay ba ito ba'y para sa katawan ko, dinisenyo pa kainin nito. Nung araw naman, wala naman mga ganun nung araw. Puro lang naman sila, kung kakain sila ng meat, talagang meat yan. Hindi yan talaga yung titimplahan mo ng katakot-takot ng mga sarsa at kung ano-ano pang mga asukal lang nilalagay natin dyan. So, matyaga natin, pag-aralan, mag-invest tayo sa ating health, and you will see the results. Huwag kang maiinip, huwag kang susuko na wala na yata pag-asa ito. Tapos babalik ka sa dati. Pag bumwelta ka sa dati, mas lalala ka pa kaysa dati. Kapag tumigil ka, sabi mo walang result, madodoble ang balik.
Like ikaw, pag ikaw ay sinubukan mo ang crash dieting, nag-intermittent fasting ka, pag gutom na gutom ka, kakain ka lalo ng marami. So, hindi masama kumain maya't maya. Pero konti lang. Konti lang. Kasi pag ikaw ay nagpigil ng kain, pinagod mo sarili mo, ginutom mo, patay ka, kakain ka ng napakarami ulit. Babalik ka, masahol pa sa dati. May relapse po yan eh. Okay? May relapse yan. Thank you, Benny. Thank you. Yung mga hindi ko nabanggit, welcome. And I'm inviting you na tayo ay patuloy na makarelate yung iba sa atin dito. So, mga ka-health, hanggang dito muna lang tayo. I shout out Gracie at Kay. Malabo po kasi ang akin na si Glo. Okay, thank you for joining Miss Jo. Okay, thank you Merly Bonifacio. Thank you for joining. Welcome po dito sa ating channel na Health Journey. Ito po ay binubuo mula doon sa spiritual, mental, emotional, lalo na sa physical. Kaya yung working out, yung pag-exercise, nakakatulong po yan maging sa ating mental health. Nakakatulong yan. Tsaka yung ating yung mga galaw natin, pinapagod ang sarili, tapos pag napagod na, anong gagawin natin? So, it's about time na malaman natin ang some info regarding these matters. Marami na mga doktor dyan na kinukonsider na itong mga tinatawag na low carbs diet. Pero not totally, kasi yung iba kasi hindi nila alam na sila pala may sakit sa puso, hindi muna nagkonsulta sa doktor. Ngayon, may mga kilala po ako dito na mga doktor na nagtuturo niyan, makikita po ninyo yan sa social media. Yan po yung mga coach natin na sinasabi na pwedeng ma-reverse ang diabetes, ma-reverse yung high blood na yan, hindi forever. Kasi pag sinabi mo ng forever, yari naman ang kidney mo, iikli rin ang buhay mo. Pero kung ikaw ay kumakain ng tama, nag-exercise, mapoprolong pa ang buhay mo. Kasi yan ay dinesign. Kasi hindi naman tayo katulad ng mga kargador sa pier, yung mga tao nung araw doon sa bago, yung during ancient times at pagkatapos na ipanganak ang Panginoong Hesukristo, ay wala naman silang gym nun eh. Kasi ang kilos nila, doon sa kilos nila, hindi nila kinakailangan pang mag-enroll sa gym. Okay? Kaya, yung mga trabahador, tataka kami, mga abs. Banat yun. Talaga namang, yung bang, tayo kasi kinakailangan pang i-work out. Paano kung wala kang pera? Tinatamad ka. Mas masarap patulog at kumain. Pero, sa bandang huli, iiyak ka dahil may sakit ka. So, agapan po natin ang mga bagay na ito. So, Fami, thank you. BJ, thank you. Thank you very much sa pag-join. Well, you are always welcome to hear some info regarding our health journey. Mahalaga po na ating pong magkaroon tayo ng goal, magkaroon tayo ng inspiration, endurance, at determination. Kailangan natin po ng discipline. Yung disiplina. Mahina tayo sa disiplina. Mahirap kontrolin ang sarili mo eh. Mahirap kalabanin yan. Lalo na yung mga gusto mong bagay na nakasasama. Pero yung mga kailangan mo, hindi mo naman ginagawa at kinakain. Siyempre, pagka bata-bata tayo, kung ano yung masarap, yun ang okay. Magbabayad ka para kumain ng masarap. Pero bandang huli, magbabayad ka rin para ikaw yung pagkabot. Tama po ba? Okay, salamat sa inyo. Si Lovely Doggy, si John Robert Santo, Anrim Marites Valio, thank you very much. See you again for this wonderful opportunity sa ating paglalakbay sa ating kalusugan. Marami pa po akong natutunan. Hanggang ngayon, I don't stop learning because if you stop learning, you start dying. Okay? Kaya huwag tayong titigil sa pag-alam, pag-aaral. Huwag natin susukuan yan. Patuloy tayong na tatanggap ng correction, ng pagtatama. Kailangan patuloy ang learning para hindi tayo mag-start na tayo ay
dying. Pag tumigil na tayo, sumuko na tayo sa buhay, bibigay ang katawan mo. Huwag na huwag mong ihiga, gumalaw ka. Mag-isip ka, magbasa ka ng libro, ganun. Pakipag-usap ka sa mga tao. Kaya sa social media, madali na ma-access yung mga bagay na yan. Hindi ka man nakakausap, pwede rin namang makausap. Pero marami kang pag-aaralan mga video dyan na panoorin mo. Yan, tapos tignan mo. Oh. So, makikita mo, ako kasi almost 3 years na, nakakita ko yung result. At talaga namang nakabubuti. Kasi yung mga nakabubuti, ayaw natin yan. Kasi hindi masarap yan. Ang gulay, hindi masarap sa akin yan nung araw. So, ayaw kong kainin. Pero ngayon, natuto akong kumain. Kasi dapat kong kainin yun. Yun ang kailangan ko. Okay, si Luz Suarez, thank you. Richard Flores, once again, thank you for joining. Okay, hanggang dito muna po lang tayo. And I thank you. We love you also, mga ka-health. Patuloy tayo sa maglakbay sa ating kalusugan. Mag-invest tayo. Sabi nga, engagement is the key. And we trust the process. In everything, merong engagement. In everything, merong proseso. Huwag tayo masusuko na konti pa lang, umayaw ka na. Yung mga nag-i-endure, nagpe-persevere, yan yung nakakarating doon sa dapat niyang puntahan. Dahil hindi siya sumuko. Kasi akala mo walang resulta, tama na yan. Gusto mo kasi instant. Wala pong instant, maniwala kayo. Yung mga instant, yan ang mga delikado. Dahil, bakit siya bigla nag-instant? Hindi mo naman. Kasi nga, nagmamadali tayo. Ngayon, lahat, instant. Instant coffee, instant lahat, puro instant. Dahil sa kabisihan ng tao. Yun ang ating pansalo. Yun ang ating ginagawa. Pakainin lang sarili na ilang minuto, na masarap, nakaraos ka. Pero ano naman yung mga binibili mo na yun? Kahit papano, masarap, pero nga lang, saan galing yan? Saan galing yan? Okay, God bless you. See you once again. BGA, thank you for joining. To all of you there, God bless you and thank you.